Today po, meron tayong ibang topic na pag-uusapan. And this is something na may kinalaman sa mundong ginagalawan natin today. So, babalik po tayo sa past. And there is something na kinakailangan nating ma-realize ngayon na malaki ang kinalaman sa buhay ng bawat isa. Hindi lamang ngayon, kundi lalong-lalo na sa future of this planet. Sa Genesis 6:11-13, makikita po natin that man is already evil even before the flood. Lahat tayo alam natin yung kwento. Hindi man tayo nag-aral sa Daily Vacation Bible Study, DVBS, itinuturo na yung mga bagay na ito. Kaya lang syempre, in a very, very childish ways, di ba? At yun yung panahon ni Noah. Kapag pinresent sa mga bata yung Noah's Ark, di ba, napaka-cute ng mga drawing, pinapagaang. Di ba? Mayroong mga animals na kako-cute, tapos kukulayan nila yon. Di ba? Ang cute-cute ni Noah, you know. But now that we're adult, it's about time for us to really know what happened those days. At of course, ang tangi nating source ay ang Bible. Babasahin ko po yung Genesis 6:11-13. Chapter 6 pa lang ng Genesis. Ito na po ang nangyari. 6 na chapter pa lang. Yun po yung Genesis po pa kasi, chapter 1 hanggang chapter 4, patungkol sa creation yon hanggang kay Eva at kay Adan. Chapter 5 and 6, ginugunaw na ng Diyos yung kanyang unang nilikha by that time. Nang tignan ng Panginoon, the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. Nagpapatayan na sila. Para na rin silang mga hayop kung magpatayan sa isa't isa. God saw how corrupt the earth has become. For all the people on earth had corrupted their ways. They themselves corrupted their own ways. Verse 13, so God said to Noah, yung katangi-tanging taong kausap niya by that time, I am going to put an end to all people. For the earth is filled with violence because of them. Ang sabi ng Lord, yung earth, naging full of violence because of whom? Because of those people. Nalikhain ng Panginoon sa unang chapters ng Genesis, chapter 1 hanggang 4 ang earth. Ang sabi ng Panginoon, good. Nang likhain niya ito, na makita niya, good. Nang likhain niya si Eva, si Adan, very good. Wala pang nilikha ang Panginoon na hindi good. Wala siyang bad, walang evil na nilikha ang Panginoon. Wala. Pero dito pa lamang sa chapter 6, yung mismong taong yun na nilikha niya bilang mga good, evil na sila. At yung mismong earth, sila mismo ang nag-feel ng violence. So sabi ng Panginoon, I am surely going to destroy both them at nadamay yung earth. Because alam natin yung kwento ni Adan. Naparusahan ng Panginoon si Adan, si Eva, maging yung ahas, si Lucifer, si Satan by that time. Alam natin kung ano yung naging curse ng Panginoon kay Adam. Bubungkalin niya, magmimistulang bakalang lupa para lang siya makahukay at para namang merong tumubo na makakain nila. Kaya po mahirap ang buhay, mga kapatid, because of our sins. Kasi po, that's paradise. Nakatira si Eva at si Adan sa paraiso. Hindi lang kinakailangan gawin ng lahat yan, maghirap. Supposedly, walang tear ducts nung araw. Walang tear ducts, walang sweat glands. Kasi po paradise yung mga panahon na iyon. Aanhin ni Adan at ni Eva ang tear ducts. Kasi nung mga panahon na yun, walang tears, walang sorrow, walang sadness. But because of man's sin, nagkaroon ng tear ducts, panayang luha natin ngayon, di ba? At meron na rin tayo mga sweat glands. Nagkakandapawis ang tao para lamang makapagtrabaho, may maipakain sa kanyang pamilya. That is because of man. Nang dahil sa creation, ito ngayon ang ginagawa ng Creator. Pati ang earth ngayon, isinumpa ng Diyos. Noong panahon po na yon, may mga leon na, may mga tigre, may mga leopard, may mga sawa, may ahas. Nandun na lahat yan, pero sila mga friendlies. Nagmimistula lamang sila mga pets ni Adam at ni Eve. Wala pong violent carnivore animal sa paraiso, wala. Noong pong panahon sa Eden, sa paradise, ang kinakain lang po doon mga prutas, mga gulay. Kaya ang healthy ng mga tao by that time. But because of sin, kinakailangan pumatay ng Diyos ng animal. Nilikha niya ang animal, mahal na mahal ng Diyos ang animal. But because of man, sa kasalanan ng man, talagang kinakailangan pumatay ng Diyos ng animal. Bumuhos ang dugo for the first time sa lupa. First killing in eternity.
Kasi pang mga angels, katulad ni mga evil angels, katulad ni Lucifer, na magkasala sila, hindi naman sila pinatay ng Panginoon eh. Hindi naman pinugutan ng ulo, hindi. Because they're spirits. But we are flesh. Nanggaling ang lahat ng physical mula sa spiritual. From out of the spiritual realm, na kinalalagyan ng Diyos, gumawa siya ng something tangible or physical. So, yun nga, imagine God who is very, very loving, gumawa ng very, very cute, innocent na mga animals na ito, kailangan niyang patayin ngayon ng animal para meron lamang maidamit dun sa dalawang salbahe, dun sa paraiso. And that is Adam and that is Eve. Hindi naman kinakailangan ng Diyos mamatay because God is life. Yung Zoe, yun yung life na tinatawag. But He has to kill an animal for them. Panahon pa lang ni Noah, ayan na, nagpaka-evil pa rin na nagpaka-evil ang mga tao. Naging embedded na sa tao yung pagiging evil or masama. Kaya, I will destroy them and the earth itself. Genesis 6:17. At ganito gagawin ko. I am going to bring flood waters on the earth to destroy all life under heavens. Every creature that has breath of life in it. Everything on earth will perish. Ang sakit sa kalooban nun, ano? Lalong-lalo sa ating Diyos. He created everything perfect. But out of those so-called perfect beings, umusbong yung pride. Kaya nga sinabi po sa Proverbs, pride, kayabangan muna, pride before destruction. Goes before destruction. Ang tanging makakapag-destroy sa tao, kayabangan. Kaya nga po, wag tayong mayabang. Hindi lang po ayaw natin sa mayabang, lalong-lalo na po ang Diyos, ayaw ng Diyos sa mayayabang. Kasi alam ng Diyos what is your essence. Huwag mo ipamukha sa akin kung ano meron ka because I know you. Sa kaibuturan ng iyong puso, I know you. You are filthy. You are desperately wicked. So, wag na wag mo akong haharapin na parang meron ka pang ganang magmalaki sa akin. Especially po yan sa mga unbelievers. Tayo mga anak ng Diyos, maraming salamat sa Lord, imputed. We are not righteous, but tinawag tayong righteous ng ating Panginoon. Pero wag natin siyang aabusuhin. Kaya nang ginagawa na ng mga tao ito, ang sama-sama ng loob ng Panginoon. To the point, He destroyed this planet and all the people on this planet. Doon pa lang sa chapter 6 ng Genesis. 6 na chapter pa lang. Yun na yung evil na napuntahan ng tao. Imagine how frail we are. Yung tendency natin to commit sin, gahibla lang ng buhok. Kaya yung pag-aralan po namin, ang ganda na pag-aaral namin ng Tuesday, pagpipigil sa sarili. Ang laki po na mararating niyan. Kung nagpigil lamang sa sarili itong mga taong to, wala sanang flood na nangyari. But they let themselves go. Hinayaan na, sige na, bahala na, masarap eh. Sige lang, wala naman nakakita, masarap eh. Yan naman ang problema ng tao, di ba? Pag nasasarapan siya sa isang bagay, itutuloy niya. Gagawan pa ng paraan. Magsisinungaling yan. Di ba rin ang meron nasasaktan? Kasi punong-puno na ng desire ang kanyang puso. Ang gusto lang niya, maranasan niya yung sarap ng kanyang ginagawa. At yun ang ginagawa ng mga taong ito, kaya winasak ng ating Panginoon. Now, ano naman ang nangyari? After the flood, chapter 6, ano nangyari hanggang chapter 10, hanggang chapter 11? Hanggang 11 lang po muna tayo. So, ito nga yung pamilya ni Noah. Kukwento ko muna ha. Ito po yung mga backgrounds. So, natira yung pamilya ni Noah. Alam na natin ito. Ngayon yung mga anak niya, siyempre, nagkaroon din ng mga anak. Nagkaroon ng anak. Dumami na yan. Kaya po, kung babasahin po ninyo yung chapter 10 ng Genesis, yun na yung mga taong nagmula naman kay Noah. Mula kay Shem, si Noah, si Shem, si Ham, saka si Japheth. Mga ano yan, mga origins of nations na yun. At ang isa, sa mga naging anak ni Ham, walang iba kundi si Nimrod. At pag-uusapan natin, who is this person? At ano ang ginawa niya in just after 4 chapters na naman ng Genesis. Ulitin ko po, chapter 1 ng Genesis hanggang chapter 4, creation. Chapter 5 hanggang 6, makikita natin, pagdating ng 6, ito na galit na ang Panginoon. At yung 6 hanggang 10,
Yun na yung paano nagsimula ang tao, kwento nung Noah, yung ark, saan siya tumigil, ilang araw tumigil yung baha, humupa, and so on and so forth. Nandun lahat yan. Yung kwento ng uwak, saka nung kalapate, andun yan lahat, at yun ang gusto nating kwento ng mga bata pa tayo. But then, pagdating ng chapter 10, yun na. Noah at ang kanyang mga anak, and one of those people, pag-uusapan natin ngayon, and that will be Nimrod. Mula sa linya din ni Noah, titingnan natin. Kaya pamagat po ng message for today ay walang iba kundi Babel. Ang laki po ng kinalaman ng Babel sa buhay natin ngayon. Para siyang salamin. Parang salamin ng Babel ng buhay ng tao ngayon. Exact copy image ng mundong ginagalawan natin. Ngayon, ilang taon ang lumipas bago ang Babel, bago yung flood hanggang sa Babel? Ilan? Just 100 plus years after the flood. So lumipas lang ang 100 taon. 100 taon lang ang lumipas. Ito naman ang nangyari. Genesis 11:1-4. Now, the whole world had one language. Isa lang talagang language niya from Noah. Kung ano yung language ni Noah, yun ang language ng kanyang tatlo niyang anak, at yun ang language ng lahat ng mga apo, grandchildren, and so on and so forth, hanggang sa panahon na ito. Isa lang pong language, at wag na nating tanungin anong language yun. No one knows. Kung meron mga magagaling na mga pastors, teachers na sasabing alam niya kung anong language by that time, wag na kayong dumalo sa church na yon, because that is false. Wala pong Hebrew pa, Hebrew. We never know. Tagalog? No, we never know. Kung ano yung language nila. Basta mahalaga, merong isang language lang until this time. Genesis chapter 11. Meron silang one language at meron silang one common speech. Ibig sabihin, isa lang yung language sa tools nila para magkaintindihan. And along that language, syempre, andyan yung, kasi loaded ng mga tradisyon ng mga language eh. Loaded yan eh. Pag sinabi mo ito, kahit parang hindi directly yung pinatutungkulan mo, naintindihan mo, di ba? Kumbaga, kahit yung mga magkakaibigan, may sariling linggo na eh. Uy, andyan na naman sa torso. Ang gulat nyo, torso na to. Or what? Lalo na sa school, ganyan eh. Di ba? Usong-uso sa school po. I think even ngayon, maraming ganyan gumagawa ng mga alias para hindi nalalaman ng tao na siya pala yung pinag-uusapan. Nagkakaintindihan sila, di ba? May gay linggo nga eh. Yung mga kabaklaan nga, may sarili sila mga salita, di ba? At sila lang nagkakaintindihan nun. And I don't really care about that. Ayokong matutunan ang gay linggo. Because that's evil in the sight of God. So itigil po natin yung mga gay linggo sa church. Yung pinausong mga terminology, mga salita ng mga kabaklaan, itigil po ninyong gamitin. Ayaw po ng Diyos yun. Ayaw nga ng Panginoon sa mga bakla eh. God hates homosexuality. Tapos gagamit mo yung language ng mga homosexuals. Stop it. Hindi ko, si Kuya nakakatawa kasi. Kasi pag napunta ka na impyerno, tingnan natin kung makakatawa ka pa dun. This life is serious. Hindi laging tawanan ng buhay. Hindi puro joke. Life is serious. And of course, it is seriously happy. Kung tayo ay nakatuon sa pamantayan ng ating Panginoon. So, meron silang language, one language and common speech. At verse 2, so ito na sila, dumadami na ulit. Yung mga tao. We never know kung ilan sila, pero ang sabi lang dun, marami na ulit ang tao. Sa chapter 11. After nung flood, chapter 11 po, marami na agad tao sa mundo. Anyway, si Noah nga, 500 years old siya eh. Umabot ng 500 years old. Mahaba kasi mga buhay ng mga tao noon, mga kapatid. Hundreds of years, that's why. Okay, wag kayo magtataka, paano dumami ng ganun, 100 years old, ang dami-dami na raw. Mahaba ang buhay ng mga tao noon, hindi lamang yon. Kahit paano, even though after the flood, mas maigi pa rin yung earth by that time kaysa sa mundo ngayon. Ngayon kasi ang mundo toxic. Magtataka ba tayo kung bakit maraming may cancer ngayon? Wala naman siyang ginagawa, hindi naman naninigarilyo, bakit may cancer? Because the world na kilalagayan natin ay cancerous world. Lahat na instant, di ba? Instant noodles. Kaya marami nagkakasakit sa bato. Kaya iwasan po niya, puro kayo noodles. Itigil po ninyo yan. Sakit sa bato po abutin ninyo. Minsan-minsan lang yan pag wala talagang choice. Magluto, bumili ng luto. Kasi po tayo rin ang mahihirapan kapag mga katawan nito nasira ito, mga kapatid. Toxic, this is a toxic sa opisina, toxic sa church, toxic sa sarili mong buhay. Ang kakainin mo puro toxic din. Paano hindi magkakaroon ng cancer? So kung i-compare po natin ang mundo ngayon, sa mundo after the flood, mas mainam pa rin yung mundo by that time. Ang ozone layer nun, makapal pa.
Hindi katulad ngayon, ang nipis na po ng ozone layer. Kaya yung UV sunlight, almost dire-diretsong tumatama sa atin, and that is also cancerous. So, ang sinabi po dyan, yung mga taong ito na dumami ulit, they moved eastward. Yung po kasing east, yan yung, yung silangan. Di ba? Katulad ng Pilipinas, di ba? Nasa silangan tayo kasi doon isinisilang yung araw eh. Sa east kasi. At ang araw po nagsesettle saan? Sa west. Ang isa po sa prophecy ng iba, kapag daw yung araw, instead na isinisilang sa east at bumabawa sa west, pag nangyari daw na yung mula west, pumunta ng isang araw, then that's it. Kasi imposibleng mangyari yun. But, kung lolobin ng Panginoon, that will happen. Pero hindi po yun yung sinabi ng Panginoon sa Revelation kung paano natin makikita na malapit na talaga ang pagbabalik niya. So, nakakita sila ng magandang lugar. A plain in Shinar or Shinar and settled there. Ito pong Shinar, nasa area ngayon ng Iraq. Kaya ka po maraming nasasabi yung pong Iraq, which was before Mesopotamia, and before Babylonia, and before, marami pang pangalan. Yun daw talaga ang cradle of civilization. Anyway, the real cradle of civilization is in Eden. Hindi doon sa mga lugar na yan. So, kita po natin nag-settle sila doon. Ang ganda ng lugar, napaka-plain. Kita mo ang lahat. Merong ilog. Basta mabubuhay sila na maayos. Kumbaga, doon sila nag-settle ngayon. Ngayon sa verse 3. Nag-usap-usap sila itong mga taong ito na pinangungunahan ni Nimrod. Pag-usapan natin mamaya. So, they said to each other, "Come, let's make bricks and bake them thoroughly." So, ini-imply dito na hindi talaga normal na bricks ang ginagamit by that time. Something else. At makikita natin. So, sabi dito, so, they used brick instead of stone. Tapos na ang Stone Age. It's about time ang tao gumagawa ng sariling bato. And that is yung mga bricks, mga hollow blocks. Diba? Marami pa ngayon mga normal na mga gamit. Pare-pan tayo ng bahay, kaso mahal na silang lahat. Yung marbles, yung totoong marble hindi yung mga pinrint lang kung saan-saan. Yung totoong marble, galing sa bundok yun. Yung mga Carrara marbles. Ang gaganda yun talagang, yung mga granites, yung mga yan. Kaso ang mamahal, di ba? So ang tao ngayon, makikita po natin, na sinabi dito, let's us make bricks. Natututo na sila. Technologically, ang mga tao, dito pa lamang sa mga panahon na ito, matatalino na sila. Kaya lang gumawa ng something from raw materials into something new. At dito nga po, yung mga brick. So instead of stone, brick. And instead of mortar, gumagamit na sila ng tar. Yung mortar, kasi di ba parang sa Egypt nung araw, yung putik lalagyan ng damo or pinato yung mga straw, di ba? Ito mga ito hindi. Kasi alam nila pag naulanan yon, malaking possibility gumuho. Alam naman natin ang ulan. Meron na silang ibang na device, yung tar na tinatawag. Parang siyang asfalto, parang asfalto na ginagamit ngayon sa mga kalsada. So, by that time, as early as this, ang tao matalino na. Magtataka ba tayo kung bakit ang tao matalino sa mga ito? Sino bang lumikha sa atin? Matalinong Diyos, di ba? Nalikain tayo ng Panginoon, you will be like me. Binigyan po tayo ng katalinuhan ng Diyos. Ang Diyos po ang nagbibigay ng katalinuhan. Wala nang iba pa. Kaya nga po sinabi sa Book of James chapter 1, kung sino man sa inyo nangangailangan ng wisdom, ask God. At bibigyan kanya ng wisdom. Ito po ang challenge na inuulit ko ngayon. Kailan tayo huling nag-pray? Lord, give me wisdom. Lord, give me knowledge. Panginoon, bigyan mo ako ng common sense. Kailan ka nag-pray ng ganon? Di ba kadalasan prayer ng tao, pera, gadget, sagutin ako, ligawan ako, or ano-ano pa. Pero yung katalinuhan, halos wala. Sino humihingi ng ganyan? Salary increase, mapalayos yung boss. Yun ang laging pinagpe-pray ng tao, di ba? Gumuhapo, pumuti, kuminis, tumangkad, lumiit, hindi maintindihan. Pero sino ang nag-pray? Lord, gawin mo akong matalino. Kaya nga ako, ang thinking ko, kung may yung mga products kasi ngayon karamihan puro superficial lang ang dulot, di ba? O ba't kumiinom yan? Kasi pampatangkad to. Okay, tumangkad, walang problema naman doon. Kaso sabi ko, sana meron din na ma-device, ma-invento naman, pampatalino. Bakit walang nalilikha ang tao na pampatalino ng kapwa-tao? Wala eh. Meron sa atin dito, lumaki sa milkmaid. Paglaki, matalino naman.
Yung iba ngayon, yung mga bata ngayon, lumaki sa S26 ba tawag doon? Mga mamahaling gatas. Na halos kalahati ng sahod mo, yung gatas pa lang ng anak mo paglaki. Kumusta naman? Matalino ba? You know what? It is God kasi ang nagbibigay ng katalinuhan. Ang Diyos po. So, ang mga bata, kung gusto natin tumalino, okay, fine. Kung wala nang nagmi-milkmaid nga, wala nang nagninido para gatas ng bata, kung yun talagang gusto mo, do it, pero wag kang umasa dyan. Turuan ng mga bata, especially of the words of our Lord. Punong-puno po ng katalinuhan ng Biblia. The Bible can answer even the most deepest question na pwede mong ibato. The Bible can answer that. But all you have to do is to read and ask wisdom and understanding from our God. So stone and mortar na. Ay, napakahusay, mahusay na sila. Mga nagsisimula ng industry. Industrious na sila by that time. Then they said, after that, come, let us build ourselves a city. Hindi lamang yun. Doon sa city, let's build a tower that reaches to the heavens. Why? So that we may make a name for ourselves. Otherwise, we will be scattered over the face of the whole earth. Let's talk about this part. Dito muna tayo. Walang masama kung matalino ang tao. Walang masamang maging engineer, walang masamang maging barista, walang masamang maging matalino, walang masama maging physicist. Pero once yung talino natin, ginagamit natin against God, then expect the worst. Banggain mo na lahat, wag lang ang Diyos. So itong yung naisipan nila. Let us build. According po sa mga theologians, ito pong Babel, this is the first city in history. Kasi after nung flood, wala naman silang city, mga bahay lang meron sila, community. Pero as a city, this is the first city ever. Ito pong Tower of Babel, itong city na nilikha ng mga taong ito. This is the city. Kaya nga po, merong mga nagsasabi, mga theologians din, and some other Christians, kung tutusin, cities around the world are a sign of rebellion against God. Ngayon, isip-isip ko, tayo kasi rahuyong rahuyo, gusto kong pumunta ng Dubai. Bakit naman? Wala lang, ang gaganda kasi ng mga building doon. Right? Gusto kong pumunta ng UAE. Bakit naman? Kasi ang balita ko doon, yung Christmas tree doon, mga ginto, brilyante yung nakasabit. Pag Christmas, imagine ninyo, Muslim country, mayroong Christmas tree, tapos punong-puno ng kayamanan yung Christmas tree. Kaya pupunta ako doon. Pupunta ako doon, bakit naman? Nung araw, kasi may sine doon, dito wala eh. Nakita niyo kung ano yung humihila sa taong bakit gusto niyang pumunta sa isang lugar? Puros material, fleshly na mga bagay. Hindi lamang yon. Iniisip ko rin, ano ba merong sa city? Maraming trabaho, of course. Maraming offices, may mga condo, may mga apartments. Those are not, walang problema doon. May mga tindahan, hindi ko na kinakailangan magtanim pa sa baryo para na may makain ng kamatis. So, matatanim, makintayin ko pa lumaki yun para meron makain. Sa city kasi, andun na lahat, sobra-sobra pa nga. Nabubulok na sa dami ng kamatis sa city. Kasi hindi lang naman yun na nasa city eh. Ano ang mga nasa city sa mga malalaking lungsod? Iba't ibang klaseng kasalanan. Hindi pwedeng walang nightclub. Hindi pwedeng walang beer house. Hindi pwedeng walang motel. Yung mga para-usang lugar ng mga hindi naman mag-asawa. Andun lang, prostitution, siyempre nandun din. Andun yung mga magnanakaw, nagtambak ang magnanakaw siyempre sa mga city. Andyan ang pera eh, diyan maraming tao. Andyan lahat ng mga manloloko, mga mandarambong. Kaya kung isipin ninyo mga kapatid, oo nga, kapag nagkaroon ka ng overview sa isang syudad, huwag mo lang tignan yung kagandahan ng mga building, nagtataasan, nagkikinangan sa langit ng mga buildings. Ano yung nandun sa loob? No wonder, kailan ba nagsimula ang mga syudad? From these people. Na kaya lang ginagawa ang mga bagay na ito in what? In direct rebellion sa gusto ng ating Diyos. Maalala natin, dito pa rin tayo. Ang sabi ng Panginoon kay Eva at kay Adan, hindi ba? Humayo kayo, humayo. Scatter, humayo kayo, magpakarami. Fill the earth with your sons and daughters. Yun ang sinabi ng Panginoon. Humayo, fill the earth, because the earth is yours. Ibinigay ko sa iyo, Adan at Eva, yung mundo for you to take care of it. Kayo ang magiging, kumbaga, tagapangalaga ng mundong nilikha ko.
Pero look at this, kung ano yung kontra sa sinasabi ng mga ito. Sabi nila, huwag tayong maghiwa-hiwalay. Let's stay at one place. At hindi lamang yun, tinapatan nila halos, gusto lang tapatan yung hardin ng Eden, na kung saan kumpleto sa lahat ng mga ilangan. Merong city sila ngayon pinaplano. No, we will not scatter. We will stay here. At dito, magkikreate tayo ng city. At hindi lamang yun, hindi magsusurvive, mga kapatid, ang civilization kung walang religion. There must be one thing na glue. Kasi kung bansa lang iiwan mo, madali eh. Ayoko na dito sa Pilipinas, punta na nga ako ng Angola, mas maganda doon. It's so easy, di ba? Kaya ang daming umalis sa Pilipinas sa ibang bansa na tumitira. Pero imagine, living your belief, your faith. Kaya nga po yung ideology, mapatay mo naman lahat ng mga taong yan. Pero kapag yung ideology na iwan, uusbong uyi yun, dadami sila. Mas magiging mas malakas pa later on. Bawat city, bawat bansa, merong ideology. At sa mga panahon ito, ang mismong magiging screw, magiging pako for them to stay in the city, religion. Meron silang nakaset na religion or different kind of belief. At yun ang reason kung bakit merong tower. Malalaman natin mamaya. At ang panghuli, makikita po natin, sabi nila dito, ba't natin gagawin nga pala ito? Bakit natin ginagawa ito? To make a name for ourselves. Pride. Hindi sinabing, bakit nga pala natin ginagawa ito? Yung city, bakit tayo magtatayo ng tower? Para sa ikabubuti ng mga kabataan. Sa lalong ikatatalino ng lipunan. Sa well-being nating lahat. Nang sa ganun, wala nang pang-aapi, wala nang pang-aabuso, lahat ay nagmamahalan. Wala yon. Hindi po yung dahilan nila, isa lang. To make ourselves a name. Yabang, di ba? May nangyayari ngayon sa Asia, di ba? Tayo talagang inuubos ng China yung ating pasensya sa nangyayari doon, right? Ngayon, ang China kasi, ang tawag ng sarili ang mga empire sila, the Empire of China. Ang Pilipinas, hindi tayo empire. Ngayon, maraming tiniantingin doon, napaka-negative. Pilipinas naman, anong laban ng Pilipinas sa China? Yung sariling bayan, ibinabagsak. Ang Pilipino kasi napakabait naman kasi masyado. Yung mga Pilipino, wala namang lakas yan, wala namang armas yan, or what. Hello, Pilipino ka ba? Ba't ka sasasalita ng ganyan against sa sarili mong bayan? It is positive na ang Pilipinas, we are not an empire. Ang empire kasi, bago maging empire, merong ninanakaw na lupa ng may lupa. Yun ang mga empires. Ang gandang pakinggan, di ba? Uy, ang lawak ng British Empire. Mula sa England, hanggang sa ilang dako ng mundo, kanila. Mabuti ba yung gayon? Kinukuha nila yung lupa ng may lupa? We are not empire, yes, because we are good people. Ang mga Pilipino, in general, ayaw nating mangubkob ng lupa ng may lupa. Kung bayan nyo yan, bansa nyo yan, that's yours, not ours. This is ours alone. Kaya po, pag tayo nag-iisip na masama sa Pilipinas because of that, kilabutan naman tayo mga kapatid. Lumipat ka na nga sa ibang bansa. Please. Buti pa ang China, ganito. Buti pa ang China, ganito. Ano ba problema ba? Bumili ka ng ticket, pumunta ka ng China, magstay ka na doon, huwag ka nang bumalik. Ganun naman kasimple. Buti pa sa Canada, buti pa sa US, buti pa sa Saudi. And so, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Pumunta ka doon, magstay ka hanggang sa mamatay ka. Tapos ang problema mo, right? Ganun lang naman yun, kasi maraming sinasabing ganyan. Sa mga Pilipino, please, ibinigay ng Diyos ang Pilipinas sa mga Pilipino. Mahalin natin ang ating bayan. At hindi natin kinakailangan mga mukam ng lupa na may lupa para sa masabi lamang na great, the Philippines is great. The Philippines is great in the sight of God. Remember, we are the only Christian country in Asia. Lahat na niyang pagans. Wala ang mata ng Diyos sa kanila. Ang yaman nila nanggaling sa lupa. Ang yaman natin nagmumula sa itaas. Mula sa ating Diyos. So, warning sa lahat ng mga ibinabagsak ang dangal ng Pilipinas. In turn, actually, yung dangal nila, ang ibinabagsak nila, hindi ang dangal ng ating mahal na bansang Pilipinas. So, scattered over the face of the earth. So, titignan natin to na mas detailed. Ito nga po, ito ngayon yung Babel. Babel, the first city. Ito pong Babel, identified with unilateral evil and disobedience. Pag sinabing unilateral, lahat sang-ayon. No? O, gawa tayong city. Yes!
Gawa tayong tower. Yes! Gawa tayong ng false religion. Yes! Lahat sila. Kaya, nagkakaisa sila. By that time, nagkakaisa yung mga taong to. Kaya it's so easy for them to do something na gusto nilang gawin. Di ba ganun naman sa lahat ng grupo? Kung isang basketball team na pinangungunahan ni Kuya Rinzi, lahat sila, teamsters talaga, talagang as in, merong team spirit, laging mananalo sa ano yan, sa laro. Sa lahat ng human groups, lahat ng mga communities, kung sila nagkakaisa, malayo ang mararating. Maraming magagawa yung mga community na yan. That is the power of unity. That is the power na iisa lamang ang isip. At yun po meron ng mga taong ito. Yung nga lang, ang kanila, yung kaisipan nilang nagkakaisa, is pro-evil at against sila sa Lord. Ngayon, sino yung leader ng mga ito? Bakit sila ganun? Parang punong-puno sila ng power, ng energy, ng pride, go-getter nila. Sino ba yung leader ng mga ito? And that is Nimrod. Sino si Nimrod? Makikita po natin si Nimrod dun sa talaan, sa chapter 10 ng Genesis, talaan ng mga nations. Anak po siya ng isa sa anak. Bali, apo siya sa tuhod ni Noah. At marami pong mga aklat sa Biblia, sa Chronicles, and so on and so forth, na pinoportray kung sino si Nimrod. So si Nimrod po, hunter of man. Akala po kasi nung araw, kasi hunter siya. Hunter siya. Pero akala ng iba, hunter siya ng mga hayop. Mahusay na hunter ng mga hayop. Pero hindi po. More than this, kasi normal naman by that time na nag-hunt ng hayop para may makain eh. Pero more than that, this Nimrod, this guy, powerful guy, he's a hunter of man. Ang ibig sabihin dito, pag kinausap ko ni Nimrod, talagang maano ka, yung para ka nauupos. Sino yung Nimrod na yan? Kausapin ko yan. Nung humarap si Nimrod, kayo po pa si Nimrod. Yung ganong klase nag-i-emit na power, energy from this person, gayon na lamang. He hunts people's souls. Ang kinukuha ni Nimrod, yung kaluluwa, yung ideology, yung personality ng taong kanya nakaharap. Ganyan po yung power meron si Nimrod. Later on, after thousands of years, ito pong si Nimrod. Hindi ko na ikukwento yung buong buhay ni Nimrod dahil hindi siya on topic, but he's the leader of this group. Later po si Nimrod, deified, ginawa siyang Diyos at tinawag siyang pagan god na si Marduk. Si Nimrod, the chief god of the city of Babylon, and the national god of Babylonia, ito sa Marduk. Nimrod, naging Marduk later on. At you know what? Marami po siya naging pangalan. Almost lahat ng Diyos-Diyosan, nung panahon ng Old Testament hanggang New Testament, nag-uugat po kay Nimrod. Tinawag lamang siya sa iba't ibang klase ng pangalan. Mamaya pa pag-usapan natin yan. So, the chief god of the city of Babylon and the national god of Babylonia, as such, he was eventually called simply Bel. Beelzebub, siya rin yun. Si Bel, siya rin yun. Kung nabasa ninyo yung Catholic Bible, yung apocryphal book, Bel and the Dragon, that is Bel, that is Nimrod. Pero wag po tayo magbabasa, wag natin gagamitin yung Deuterocanonical kasi po hindi po yung Christian book. That is a Catholic Bible, not ours. Doon po kasi sa nadagdag na mga libro sa Catholic Bible, doon kasi nila hinugot yung kanilang mga false doctrines ngayon. Pinagpe-pray yung mga namatay, di ba? Purgatory, nandiyan kasi lahat yan. Yung pagpe-pray, yung nanay, nagiging Diyos-Diyosan or what, nandun po kasi lahat yan. So yung mga Bible scholars, hindi isinama yung mga apocryphal books sa real books ng ating Panginoon. So 66 books lang tayo. Ang Deuterocanonical po kasi mas marami sila. Kasi maraming idinagdag ang Catholic Church sa mga Bible na yun. That's a segue lang, dagdag sa inyong kaalaman, saka na natin pag-uusapan. Mag-stay lang kayo, dumalo lang kayo, you will know these things. So tinawag na rin siyang Bel or Lord. Naging Lord na rin siya. Originally, he seems to have been a god of thunderstorms. And you know what? Nag-research ako na nag-research. Itong si Nimrod pala, sa sobrang kasikatan niya by that time, lahat ng mga gods na kinilala sa West, nag-uugat sa kanya. Halimbawa, maraming nagsasabi na si Atlas or si Hercules, yung kwento ni Hercules mula sa mga Greek mythology, it really goes back to Nimrod. Kasi nagkaroon kasi ng kasabihan noon about Nimrod, napakatapang niya, parang si Nimrod. Napakatalino niya, parang si Nimrod. Wala siyang takot, parang si Nimrod. Naging ganun si Nimrod sa kanila. A great hero. Naging higanti na si Nimrod sa mata't isipan ng mga tao, hindi lamang ng panahon niya, even after thousands of years. Pag sinabing ganun, di ba parang si Fernando po, galing mong galing mong tumayo, para kang si Dapando .
No? Di ba, ang mga Pilipino, husay, galing sumuntok ng anak ko, parang si Fernando po. Di ba, nagiging ano sila, parte ng history. Ganun din po, lalo na si Nimrod, mga kapatid. Lalo na si Nimrod. Kilala sila mga tao, lalong namamayagpag ang kanyang pangalan, especially itong mga panahon na ito. Kaya yung mga tauhan ni Nimrod, by that time, yung kanyang mga kasama, by that time, talagang halos sambahin na siya bilang Diyos. I believe in my heart, meron nang sumasamba by that time kay Nimrod as their God. As their God. Why? Kasi by that time naman, hindi pa nag-i-exist yung mga pagan gods. Ang kilala pa lang pong Diyos ng mga tao after the flood, mga panahon na ito, si Yahweh lang. Wala pong Diyos-Diyosan ng araw. Si Yahweh lang, si Elohim lang po. Pero after this thing na pinag-usapan natin ngayon, dumami ang mga Diyos-Diyosan because of this person. Because of this person. So ano yung naging plano ngayon itong mga ito? Nimrod in the people's plan. Kanina napag-usapan po natin. Number 1, magtatayo tayo ng syudad or ng city. Ano ba yung meron sa isang syudad? Halimbawa, nung araw kasi ang Pasig Rizal. Noong mga 1990s yata or earlier than that, I don't remember. Dahil nga, alaki na kinikita kasi ng Pasig nung araw, di ba? Nagkakaroon ng mga structures, lumalaki na yung kita ng Pasig. Nag-apply na siya bilang Pasig City. So there is pride among the Pasigueños. Yun ang dala. Kapag merong syudad, yung kanyang magkakaroon sila ng social strength sa lahat ng bagay. Pag sinabing Pasig, taga-Pasig ako ha. Bakit ganun yung ilog ang dumi-dumi? Ganun ba? Hindi lang po mga taga-Pasigueño, taga-Pasig, ang naglalagay ng basura sa Pasig River. Ang laki po ng Pasig River hanggang Malacanang. Lahat ng dinadaanan ng Pasig River, sisihin ninyo kung bakit ang Pasig River marumi. Hindi lang Pasigueño. Kasi minsan nabibiro, ay Kuya Eric, taga-Pasig ka pala, bakit ganun yung ilog nyo? Ang dumi. Halatang hindi nagbabasa ng history or geography. Malawak po ang Pasig River. Ang lawak ng Pasig River. Lahat na nakatira sa mga bambang, sa mga tabi ng Pasig River, hanggang Malacanang, hanggang beyond, lahat sila po nagtatapon ng basura dyan. Hindi lang ang mga Pasigueño. So, pag merong city, nabubuo ang society. Lalong buo ang lahat, meron silang proyekto, and so on and so forth, lalo silang nagkakaisa. So, in a way, ito pong pagtatayo ng city ni Nimrod, lalo niya makakonsolidate ang kanyang power among the people. Di ba sa atin nga, barangay captain pa lang, yabang-yabang na eh. Barangay captain pa lang yun. Kung akala mo naman kung sino na, parang siya na yung Diyos doon sa barangay nila. Lalo pa pag naging presidente. Mayor naging president. Ngayon si Nimrod po, ganun siya. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang mga taong ito. At gumawa siya ng city, hindi niya na kinakailangan sumunod sa Diyos. Na ang sabi niya, magkalat daw tayo. No. We will stay here. Ito ang magiging sentro ng ating kapangyarihan. Itong city na ito, dito sa Babel. And of course, hindi mag-work talaga ang isang grupo ng mga tao kung walang religion. There must be a religion. Kaya nagtayo sila ng tower. Kasi kung babasahin po natin ang kwento, di ba? I think alam niyo na yung kwento, at babasahin natin mamaya. Ayoko ma-preempt. Masyado naman ako nagiging excited. So tower, religion po, sinisimbolize niyan, saka yung mga something spiritual. So nahawakan na ni Nimrod yung pangkalahatang puso't isipan ng mga tao, yung unity for him sa lahat ng mga gusto niya. Meron pa siyempre religion. At yung nga po, malaking possibility and I believe that na sino pa ba ang ibang Diyos ang tatawagin na by that time? Kasi there's only one God, Yahweh. Wala pong iba. Basahin po niyo yung Biblia. Masama ang mga tao, evil. Yes. Pero sinabi doon na sumasabay sa ibang Diyos, wala pong sinabing ganun, wala. Dito lang ngayon magsisimula. So I believe it is Nimrod na nagpasimula ng ibang religion, ibang belief, besides sa belief kay Yahweh. Ganun po ka-evil si Nimrod. Para na rin siya si Satanas in the flesh. Number 3, sabi nila, name. Ano kahalaga na may pangalan ngayon ng grupo natin? Magkakaroon siya ng psychological effect. Kaya nga dala natin yun. Saan ka na dumadalo? Sa GCC. Mga yun, may pride, di ba? Talagang, GCC. Ano ba meron doon? Maraming pagkain doon. And of course, maraming pag-aaral. Pagkain espiritual, marami rin siyempre. At yun ang pinagmamalaki natin. So, ano yung pangalan? Pag nagkaroon ng pangalan, psychologically, talaga namang nag-boost ang kanilang mga
moral, and of course, kasunod yun yung pride. Yung kalang pride. Wala namang masama sa pride. Halimbawa, si Manny Pacquiao, he was the pride of the Filipinos. Diba? Kasi great boxer si Manny Pacquiao. He is the pride of the Filipinos. So walang evil sa word of pride. Pero ibang pride ang pinag-uusapan natin dito. Yung as in talaga, yung kayabangang against God. Yun ang kagandahan kay Brother Manny. Siya yung the pride of the Filipino bilang magaling na boxer. Si Brother Manny naman, tumanggap sa Panginoon. So he's bringing back the glory to our God. Yun ang kagandahan. Yun ang kagandahan doon. So hindi as in naging mayabang lang si Manny, naging parte ng history ng Pilipinas. Hindi yun. At least, sa tulong ng Panginoon tumanggap sa ating Diyos at ibinabalik niya lahat ng kapurihan. Yes, tao siya. Marami siyang nagagawang pagkakamali. Tao kasi, the more na kailangan niya spiritual guidance ng ating Lord. So ito po ang Babel. Nagsimula siyang isang plain place. Dumating yung mga tao, nagsettle sa doon. Against God, nagsettle sila doon. And nang sila'y nag-gather na, nakapag-settle na doon, ito ngayon ang kanilang mga plano, which is totally against God, mag-create ng city, mag-create ng tower, and to make a name for themselves. Ang panawagan ng Panginoon is to make His name known. Ito po yung isa sa gustong sagasaan ni Nimrod at ng mga taong ito. Ang sabi ng Panginoon, I'm doing this for my glory. I'm doing this so my name will be known over the earth. Hindi ba sinabi sa Bible yon? Ginamit ng Panginoon Israel para yung pangalan ng Diyos ng Israel, si Yahweh, maipangalan sa buong mundo. Pero kabaliktaran nila. They are just doing these things for their name to be known over all the earth. So mag-iingat din po tayo. Kaya mahalaga talaga yung marunong tayo ng, uy, ang ganda ng pag ginawa mo talaga doon, sister, panalo. Glory to God. Kasi sa kanya nang galingan lahat ng talino, ng kakanyan. Kaya mahalaga po yung mga kapatid. Diba? Kaya lagi natin ibabalik ang kapurihan sa Panginoon upang hindi tayo mauwi katulad ng mga taong ito. So, ang sabi dito, let us come. Sabi nila, nag-uusap sila nung unang-una, di ba? Sabi po dyan, come, let's make bricks and bake them thoroughly, and the rest is history. Lahat ng ginawa nila, rebellion against God. Pero ang Diyos, sabay na nahimik lang. Of course, God is watching. God is watching us now, and God is watching throughout eternity. Sa Genesis 11:15, ito pong sabi, 5-7, but, sabi diyan. So, hindi nalingit sa Panginoon yung mga pinagagawa ng mga taong ito. But the Lord came down to see the city and the tower the people were building. Siyempre, hindi naman na-surprise sa parang hindi niya alam. Kaya lang namangha ang Panginoon sa kayang gawin ng tao kapag nagkaisa. So the Lord said sa verse 6, If as one people is speaking in the same languages, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. The power of unity. Ito rin sabi ng Panginoon, come. Sabi kanina, come, let's build bricks and so on, so forth ng tao. Ang sabi ng Panginoon, come, let us go down and confuse their language so they will not understand each other. Dito po nagsimula ang iba't ibang languages around the world. Ngayon, siyempre, noong mga panahon na yun, let's say 100 languages yung lumabas by this time sa pinag-usapan natin. Siyempre, along the way, yung mga languages na yun, magkakaroon ng dialects, manganganak na ibang language, katulad ng Tagalog. Ganun po yun. Mas marami ang languages ngayon kasi may mga dialects pati. Mas marami ngayon compared nung araw. But then again, ito yung kwento. Paano nagkaroon ng Italian? Paano nagkaroon ng Spanish? Paano nagkaroon ng Kapampangan or what? As a nation. Paano? Nagkaroon ng Tagalog and so on and so forth. Paano? Especially po sa panahon nila, doon sa lugar na yun sa Middle East and sa Europe. Kasi po doon nagsimula ang civilization. Doon po kasi nagsimula yan. So, we may say na kung ano may nasasakupan ng world by that time. Kasi po ngayon, pag sinabi nating world, yung buong globe, right? Noong kasi pag sinabing the entire world, yun lang po yung area na yun kung saan may mga tao, kung saan nakarating yung tao. So yung mga lugar na yun, let's say Spain, let's say Italy, let's say so on and so forth, maaaring kasama sila sa mga languages na ito. So ang sabi mismo ng Panginoon, nanggaling mismo sa bibig ng ating Lord, kung ang tao talagang magkakaisa, walang magiging imposible sa kanila. Ang sabi ng Panginoon dito, yes, they are united, pero yung unity na meron sila for the sake of evil.
Unilaterally, they are unified against God. At marami pang mga religion ngayon, even yung relihiyon ng bansang ito, anti the one and true God na si Yahweh. They are anti-God natin, mga kapatid. So, yung mga taong ito, hindi po sila natigil. Iba't iba lamang yung mukha ng religion na nakikita natin ngayon, but all of them is anti-God of Israel, anti-God of the Christians. So, ano ginawa ng Panginoon? Siyempre, simple lang, 11:8 hanggang 9. So, sabi nila kanina, gawa tayo ng city para hindi tayo ma-scatter. Ano ginawa ng Panginoon? Papatalo bang Panginoon? Verse 8. So the Lord scattered them. Na magkaroon sila ng iba't ibang mga language, hindi lang sila magkaintindihan. Mekeni. What? I don't know what you're talking about. Nagkaano sila ngayon? Ngayon, hindi lang isa-isa yon. Grupo-grupo. Biglang isang grupo naging Kapampangan ng language. Biglang isang grupo naging Italian, isang grupo naging Nigerian. Nagsama-sama rin yung mga magkakapareha ng language, siyempre. Nagkasama-sama sila. So, anong nangyari? The Lord scattered them from there over all the earth. At ang kagandahan ng dahil nga hindi magkaintindihan, abot mo yung pako. Ha? Yung martilyo. Ha? Hindi magkaintindihan. So, anong nangyari? Hindi na ituloy ang pagtatayo ng tower. Napakahusay natin. And they stopped building the city itself. That is why it was called Babel. Tinawag ngayong Babel yung lugar na yon because the Lord confused the language of the whole world. From there, the Lord scattered them over the whole earth. Yan po ang kwento kung bakit dumami ang mga languages at nagkalat din sila sa buong mundo. Ang plano ng Diyos, matutupad at matutupad. May nagawa ba sila para hindi mangyari yung utos ng Panginoon na mapakarami kayo humayo, mag-scatter around? Ayaw nila, di ba? Pero look at this. Gagawa't gagawa ang ng Diyos na yung kalooban niya, yun ang mangyayari. Kaya nga po mga kapatid, we cannot be really against the will of the Lord. Maring ngayon, alam ko itong gusto ng Panginoon, nasa Bible kasi. Pero hindi, gusto ko talaga ganito eh. Okay, gawin mo yan. Hindi, okay na okay. Ang sarap-sarap kasi, ang sarap-sarap. Later on, ano mangyayari? Babalik ka rin naman sa paanan ng Panginoon. Luluhod ka ngayon, iiyak doon, magpapatira pa. Why? Nakakaloko-loko na yung buhay mo dahil sa will mo eh. Di ba? Bakit tayo maraming problema ngayon? Ibinuhos kasi ito ng Diyos sa akin. Malaking kasinungalingan yan, kapatid. It is you who decided. It is us. Hindi lang natin naaalala, kasi ganun naman tayong mga tao eh. Pag nakagawa ng kalokohan, nakagawa ng kasalanan, ang bilis malimutan. Talaga, nagawa ko ba yun? Alright. Ganun kasi ang tao eh. Kina-cancel niya yung mga thoughts na yun para, mukhang malinis pa rin ang kanyang konsensya. But it will never happen. Because the Lord is working and He will work continuously para maitama ang lahat. Katulad po sa pinag-usapan natin today. Ngayon, nung magkalat sila, dito muna tayo. Alam na natin, kanina napag-usapan natin, na wala na may ibang Diyos by that time. Kasi this is just 100 years after the flood. So wala pang ibang Diyos na, mga Diyos-Diyos na naroon by that time. Wala pang Beelzebub nun, wala pang Buddhism nun, wala pang Shintoism nun, wala pa yung ibang other pagan religions, wala pa lahat. Wala pa si Allah, wala lahat yan by that time. Zero. But nagsimula magkaroon ng pagan God through Nimrod, dito sa sinimulan nilang religion. At magkakaroon tayo ng hint kung anong klaseng belief meron sila. Number one, yung nga po kinuha ko kanina, after thousands of years, si Nimrod po, nung una tinatawag sa Nimrod, kinikilala pa rin siyang Diyos ng mga pagans na ito na nagkalat. Kasi kumalat sila ngayon, dala nila yung belief na yun, ang galing doon sa lugar na yun. Kasi hindi naman sinabi ng Panginoon na i-confuse natin ang kanilang mga salita at i-erase natin ang kanilang memory. Hindi naman eh. So yun lamang salita. So ang meaning po, nung itong mga taong ito kumalat sa buong mundo, dala pa rin nila ang kanilang mga ideology, dala pa rin nila yung kanilang paganistic belief. Yun nga lang po, since na-confuse yung dila nila, nagbago rin yung kanilang pagtawag kay Nimrod. Naiba, naging Beelzebub, naging Bel na pag-usapan natin kanina, Marduk and so on and so forth. But kung titignan natin, babalik ang lahat ng ito, mga pagan gods na ito, kay Nimrod. Pero hindi lamang yon. Kasi po mayroong ibang mga historical books, ibang source na ito, ibang historical books,
Kasi siyempre si Nimrod po, hindi naman siya sumulpot lang parang kabuti. Nimrod. Hindi. Siyempre, una, galing nga siya kay Noah. Meron siyang tatay, meron siyang nanay. Especially yung kanyang nanay. May mga historical books na nagsasabi, kung meron namang number one na dahilan kung bakit nagkaganon si Nimrod, that will be his mother. His mother. Hindi na po sinabi sa Biblia kung sino nanay niya kasi hindi na mahalaga yan. Kasi si Nimrod ang focus. Yung lalaki kasi laging pinag-uusapan sa Biblia. With due respect po sa mga babae, pansinin po ninyo, ang mga ancestors puro lalaki nakalagay. Yung babae po hindi binabanggit. Pero then again, malaki po ang kinalaman ng mga babae sa paglaki ng mga bata. Ang mga lalaki, siyempre, bilang lalaki, nagtatrabaho yan. Lagi nasa labas. Sino naiwan lagi sa bahay? Ang mga nanay. Lumalaki yan sa pangalaga ng nanay. And by that time, wala pa namang mga schools. Walang school. Saan ka punta? Punta ako ng Wala pang universities noon. Wala pa lahat lang yan. Sino ang teacher? Nanay. Paano matututo yung bata na magluto? Nanay. Paano matututo yung batang lumabas, manghuli ng mga hayop? Anong gamit? Nanay po yun. Kasi siya naiiwan sa bahay. May konti siyempreng seek ng wisdom from the father, but ang laging kasama ng mga bata, mga nanay. Kaya po nagkaroon ngayon ng kulto. Kasi this mother of Nimrods, kapareho niya si Nimrod. They are both evil and rebellious against God. So merong mother, merong child, and that is Nimrod. At yung pong relihiyon na yung kumalat. Kasi kung paano ang taas ang pagtingin nila kay Nimrod, ganun din po ang pagtingin nila sa nanay ni Nimrod. The mother and the son, the mother and the child, na-embed po yan, nadala nitong mga taong to habang sila ay umiikot around the world. So God looked down. So that was the origins of nations and their languages. Siguro marami na akong lalagpasan dito kasi napag-usapan na po natin. So man took the rebellious spirits within them, and that is the origins of false gods and false religions. Man continued their mystery religion na nagsimula sa Babel. They continued their mystery religion and pagan gods and called them in their own native languages. Ngayon po, alam naman natin, ituloy po ninyo yan hanggang sa matapos yung sa huli. Tapos na po tayo dyan. So there was a tower. Ngayon wala nakakalam kung ano talaga itsura ng mismong tower na ginawa ni Nimrod. Marami kayong makikita sa internet. Para siyang Tower Pisa. Minsan, ang ganda-ganda Tower Pisa. Pero meron pong hint kung ano itsura nung mismong tower na yon. At makikita po natin siya around the world. Okay, doon po sa kabilang page. Ngayon po ang tawag doon sa tower ng Ziggurat. And you know what? Around the world, nagkalat po yung ganyang klase ng mga tower kung saan ginagamit nila yung mga tower na yan, mga high places to worship their different pagan gods. Ito po yung isa sa patunay na merong Tower of Babel. At lahat ng ito ay mga replika ng Tower of Babel. Because they are using this platform, these high places, para abutin ng langit at lagpasan pa ang Diyos. That's the only reason kung bakit po may mga ganyang klase mga structures around the world. So makikita po natin, ito malaking katabayan, na even doon naghiwa-hiwalay sila from Shinar, kumalat sila sa iba't ibang panig ng mundo, dala nila yung false religion na sinimulan ni Nimrod. You know what? Nanonood kasi ako ng documentary patungkol sa mga bagay na ito. Yung mga tao, wow, how awesome or what? Siyempre ako naman, kasi mahilig ako sa history. Sabi ko, husay talaga ng mga tao ng araw. Paano na ginawa yan, you know? Oo nga, mas magagaling na engineer ng mga tao na. Pero minsan iisip ko naman, sabi ko, parang hindi rin tamang ako magbigay ng ganong klase ng or ng ganong klase ng pagpapahalaga sa mga bagay na ito. Why? Simply because nariyan niya mga bagay na yan bilang reminder sa rebellion ng tao sa Diyos. Ginagamit po lahat ng mga lugar na yan against God, our Creator. Sa tuwing nanonood ako, nakikita ko yan habang marami mga tourists nagpipicture, di ba, nagsa-selfie doon. Inisip ko, hindi na naiisip yun. Lalo na sa Aztec, sa Mexico. I think we know the story. Ang daming tao pinupugutan ng ulo doon para i-offer sa kanang Diyos-Diyosan kay Kukulkan. I think we saw the movie. Ganun kasi yung way nilang pagbibigay ng alay sa kanang Diyos.
By killing someone, iniaalay ng buhay ng tao para sa kanang Diyos. Napaka-violent, blood-filled po yung mga lugar na yan. See, look at this. Diba marami, may ano lang, ganda-ganda ng pyramid, ang sarap mong pumunta doon. Even me, no, kapag gusto pumunta ng Egypt, para makita ko yung pyramid, makita ko yung loob, mahawakan ko yung boulder na ganyan, makapag-selfie or what. But then, inisip ko, teka muna, galit ang Diyos dito sa mga bagay na ito, bakit ko siya minamahal? Bakit ko siya binibigyan ng halaga? This is the symbol of those pagan gods na nilikha ng tao against the one true God of heaven. Ngayon, palalawakin ko ng konti mga kapatid, hindi lamang yung mga yan. Maring meron tayong mga kinahumalingan. Gusto kong pumunta ng Thailand. Kasi kung gusto ko makita yung mga temples, nagagandang mga temples ni Buddha doon and so on and so forth. I mean, then again, think. If you're a Christian, and if God is with you, kunyari naglalakad kayo ng Diyos ngayon sa mga temple doon sa Thailand. Ang Lord kaya masaya siya? Na nakikita niya yung kanyang anak, ini-enjoy yung mga pagan temples na ito. Ano pa yung mga monks? Those pagan monks. Yung iba naniniwala pa kay Dalai Lama. May naniniwala pa kay Gandhi. Those people are not Christians and they do not worship the only one true God. Kaya alam nyo, nung ma-realize ko yun later on, never na ako nagko-quote from Gandhi. Never ako nagko-quote from Mother Teresa. Never ako nagko-quote sa lahat ng mga yan. The Bible verses is enough for me. Magko-quote ako from the Lord Jesus Christ. Magko-quote ako from Paul, from Peter, from Mary, and that's it. Hindi na ako lalabas ng Biblia. Why? Because all of these people and all those religions around us na lagi pinupunta ng mga namamasyal, God doesn't like those places. Lugar yan ng mga pagano. Lugar ng mga Diyos-Diyosan. Hindi mo dapat ini-enjoy yan, anak. So kahit paano ba, meron akong napukaw, nakaisipan sa bawat isa? Isipin muna natin maigi kung yung bagay na ating gustong makuha, kung yung lugar na gusto natin puntahan, gusto ba ng Diyos yun o hindi? Ang sabi sa Biblia, according kay Apostle Paul, sa bawat, kasi may mga rebulto yan, sang katerbang mga rebulto dyan, in every idols, there one evil spirit behind. Sa isang idolong, Diyos ang idolo, merong isang masamang espiritu or impacto or evil spirit behind that so-called gods na yari sa bato, yari sa kahoy, yari sa ginto, yari sa plastic. Meron pong demonyo behind each one of them. Then pupunta ka ngayon dun sa Cambodia, pupunta ka sa Thailand, pupunta ka sa mga temples na punong-puno naman ganong klase ng mga idolo. Puro demonyo ang nandun. Kung pwede lang pag nag-selfie ka, puro demonyo, makita mo yung mga demonyo around you. Pero buti lang hindi. So, gusto ko ng you yourself for you to realize this. Yes, the earth is the Lord's and everything in it. We must enjoy the earth, but not those things. Kaya po ako, ang dami pong bansa na gustong-gusto ng mga Pilipinong puntahan, ayaw kong puntahan. Kasi po, iniisip ko muna yon, Lord, magiging masaya ka ba kapag in-enjoy ko tong lugar na ito? Kung Kristiyano tayo, dapat inaalam muna natin kung ano yung gusto ng Ama at yung ayaw niya. Ano yung ini-enjoy niya at hindi. Kaparang sa mga magulang, di ba magpapaalam ka, tatay, punta sa pera, you know. Bakit naman anak? Kasi gusto kong mamasyal sa ibang bansa. Oy, sige, saan ba yan? Sa Las Vegas. Okay, ano mga picture ng Las Vegas para alam ko rin. Of course, ano ba meron sa Las Vegas? Casino, prostitution, gambling, lahat na ng vices, ng mga evil vices nandun sa lugar na yon. Kung ako yung magulang, hindi ka pwedeng pumunta dyan, anak. So, ganun din po. Okay, ganun din po. Isipin natin lahat ng gusto natin puntahan, lahat ng gusto natin makuha. Ask our Father kung okay lang o hindi. Let us be sensitive about these things. Okay, let us be sensitive. So, yan po patunay yan. Hindi lamang po panghuli. Naalala ninyo, binanggit ko kanina. Even the mother and child worship, hindi lang po yan sa Catholicism. Around the world, many pagan religions, meron silang sinasambang mother and child worship.
Ngayon, merong nagsasabi mga historians, the mother originally ay yung nanay ni Nimrod. And the child is Nimrod himself. They were both deified. Hindi lamang po si Nimrod ang ginawang Diyos-Diyosa ng mga tao by that time sa Babel. Especially the mother who is behind all of these schemes. Marami pong mga babaeng Diyos-Diyosan sa Old Testament. Meron pong tinatawag na Queen of Heaven sa Old Testament. Isang Diyos-Diyosan, isang evil, demonic, pagan god na ang tawag ay the Queen of Heaven. So ilan lamang itong example mga kapatid, na totoo ang nangyari sa Tower of Babel. Bakit maraming relihiyon, pero bakit ganun kahit magkakalayo sila ng thousands of miles or what, pero bakit parang merong pagkakapareho yata yung kanilang mga Diyos? Because isa lang ang pinanggalingan nila, and that is Babel. The Tower of Babel, headed by Nimrod and his evil mother. So now that we know kung gaano ka-evil, kung kailan nagsimula ang evil, after the flood, andun na kaagad ang demonyo, si Satanas, ginamit si Nimrod, yung kanya nanay, mga taong to spread out evil around the world. At yun ang resulta mga nararanasan natin ngayon. Because of these people, may isipin natin parang, paano na yan? Yes, we believe the Lord Jesus Christ, right? Pero noong mga panahon na yun, bakit hinayaan ng Panginoon na lumaganap si Nimrod, lumaganap yung kanyang mystery religion by that time? Well, hindi po totoo yun. Di ba, chapter 11 na pag-usapan natin? At ayan ngayon si Nimrod na evil against God. Siyempre, hindi pa paging Panginoon ganun-ganun lang. So, kumalat ang mga tao kung saan nagpunta. At merong isang pagan family. Napunta sila dun sa land of Ur. Malapit lang dyan kasi yung po kasing Ur, nasa Iraq din yun ngayon. At sino yung pamilyang nagsettle sa land of Ur na mayroong dalang ganyang klase ng mga religion at hindi lamang yun, they are worshiping the moon. Mga moon worshipper po kasi itong taong pag-uusapan natin. Pero, sige na nga, i-reveal na natin, ilagay mo na sa kabilang. In Genesis chapter 12, God called His champion from among the pagan nation. Reveal. And that is Abram. Verse 11, Nimrod, hindi ako papayag, sabi ng Panginoon, nalalaganap itong pagdami ng mga gandong klase ng kalokohan. He called one of them. Walang iba kasing religion pwedeng magkaroon sila Abram by that time, ang kanyang pamilya, kundi pagan religion din lang talaga. Kaya nga po si Abraham, yung kanyang pamilya, doon sa Ur, they are worshiping the moon. They are moon worshippers. No wonder ang bansang ito, ganun na lamang lang, pagsamba, pagkilala sa crescent moon. These people here, they are moon worshippers, but they do not, of course, hindi nila inaamin ito. So look at this. Among those pagan nation, na naloko rin ni Nimrod, sa inyo mismo manggagaling yung aking champion, and that is Abram. And we know the story. Isa lang naman sinagot ni Abram, yes, my Lord. And the rest is history. Kaya po, from Abraham, ito kasi ang sagot ng Panginoon, against the pagan religions, against sa lahat ng nangyari sa sa Tower of Babel, yung evil, yung rebellion against God, mga false gods, mga false religions, isa lang ang sagot ng Panginoon. Isa lang nga gagamitin niya. Kung ginamit ni Satanas sa Nimrod, I will use this person, Abraham. And through Abraham, kaya nga tinawag siya the father of faith. Yung faith na meron si Noah, yung faith na meron originally si Adan sa Garden of Eden, eto ngayon, sisimulan uli ng Panginoon kay Abram. Kaya tinawag siya the father of faith. At si Abram ngayon, nanggaling sa kanya sino? Si Isaac, si Jacob. Sino nanggaling kay Jacob? Yung buong Israel, yung 12 tribe. At doon sa tribe of Judah, sino yung lumabas doon sa New Testament? The Lord Jesus Christ. So these people are the light bearers sa mundong dumilim because of Nimrod, because of these pagan religions. The world was so dark, ang sabi nga sa Isaiah, until merong ilaw na sumulpot sa kalagitnaan ng liwanag. Yung pong binabanggit sa Isaiah, that is the Lord Jesus Christ. Siya lamang yung, sabi ng Panginoon, di ba, I am the light. Ang Israel po, sa panahon ni Abraham, hanggang sa mga sumunod ng mga panahon, they are the light bearers. Kasi po, after ng flood, imbis na ang mundo lumiwanag, maging godly, lalo silang nagdilim, lalo naging ungodly po ang mga tao. So there's only one person na kailangan niyang gawin doon sa panahon na yon, and that will be through Abraham and the Israelites. At sa panahon po sa New Testament, of course, walang iba, in the person of just one, and that is the Lord Jesus Christ. So yun po ang istorya
ng Kristyanismo. Yun ang istorya kung bakit tayo natirito sa mundong ito, na sangkaterba ang mga relihiyon na gustong magwasak sa ating Diyos at sa kanyang simbahan. Stay the course. Hindi tayo kasama kay Nimrod. Dalawa lang pwede natin samahan kasi sa mga kwentong ito. God or Nimrod. Or sa panahon na ito, kay nino ka ba? Kay Nimrod or kay Abraham? Nung araw, dalawa lang eh. Nimrod or Abraham. Kasi nagsalin yung kanilang mga panahon. Kasi, hindi ba, chapter 11, Nimrod, chapter 12, Abraham. Malaking possibility sila, nagtagpo ng landas or what. Kasi wala na pong sinabi sa Biblia. But they lived on the same era. So, merong light, merong darkness. Yung darkness kumalat nga. Yung light po through Abraham, kakalat pa lang. And we are now here. Kasi yung mismong light ni Abraham, nagkatawang tao, pumasok sa ating mga puso. We are now the light of the world. We are the light bearers now, mga kapatid. Ganun po kalaki ang responsibility natin kung totoong si Kristo ang ating Panginoon. We must bear the light. Ngayon, tanong niyo yung mga sarili. Liwanag nga bang nakikita na sa atin or kadiliman? Ang kahalagaan pa ng liwanag, na ipapakita ng liwanag yung katotohanan through the Scripture. And we must be that kind of light. Bigyan natin ng ilaw yung ating mga mahal sa buhay. Bigyan natin ng ilaw yung ating mga kaibigan to see the gospel of the Lord Jesus Christ. So makikita natin, ganun po kabuhay ang Biblia. Kung babasahin lamang natin siya ng maayos, we will see, meron palang istorya doon. Akala ko ganun-ganun. Akala ko mga isolated na mga bagay lang ito pangyayari. There's no such case as isolated things or cases sa Biblia. It is one story from Genesis hanggang Book of Revelation. Napakaganda ng kwento ng ating Panginoon.